Ang pinakamalaking pagkakaiba ng tunay na mandirigma sa mga ordinaryong tao ay itinuturing nitong pagsubok ang bawat pangyayari. Samantalang biyaya o sumpa naman ang hatid nito sa iba. Siya ay mayroong integridad at may bigin sa kapayapaan, ngunit may kakayahang pumuksa. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namulat sa kalupitan ng mundo. Nasaksihan ang pinakamasasakit na sandali, nagsikap na matuto at walang inatrasang hamon tsukdulang makailang ulit dayain si kamatayan. Paano nga ba isinisilang ang isang alamat? Ang kwento ng maaksyong kasaysayan ni Vicente Carin o yung tinaguriang Birador ng 12 Pares. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vicente Carin sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Inting. Siya ay tubo sa bayan ng Dalaguete sa Cebu. Sa simula pa lang ay hindi na naging maganda ang kapalaran ng batang si Inting. Bukod sa di matukoy ang tamang petsa ng kanyang kapanganakan dahil sa pagkakaiba ng nakadokumento sa kwento ng kanyang mga magulang, ang maagang pagsubok na hinarap ni Inting ay ang malupit na mundo. Batang-bata pa siya nang masaksihan niya ang karumal-dumal na pagpaslang sa kanyang kuya at pagkatapos ay basta na lamang itinapon sa putikan na parang hayop. Ito ay kagagawan ng isang pulis sa kanilang bayan. Noon ding mga sandaling iyon, buong tapang at galit na tinitigan niya ang pulis na iyon at isinumpa sa sarili na hahantingin niya ito at ipaghihiganti ang kanyang kuya sa kanyang paglaki. Minsan, nagpasya naman ang kanyang tatay na umalis na lang sila sa Dalaguete at magtungo sa Cebu upang doon na lang manirahan, na bagay namang mahigpit na tinutulan ng kanyang nanay sa pagsasabing andun na ang lahat ng kanilang kailangan at di na sila aalis pa. Humantong sa di magandang usapan ang pagtatalong iyon matapos na ang kagustuhan ng kanyang nanay na manatili sa kanilang bayan ay sinuportahan na rin ng kanyang mga kapatid na lalaki. Dahil sa galit ng kanyang tatay, sinunog niya ang kanilang bahay at saka tumakas papuntang Cebu na daladala ang batang si Inting. Hinanting naman siya ng mga kapatid ng nanay niya na daladala ang mga paltik at sumpak. Di nagtagal, dekada 30, ang batang si Inting ay naging amateur boxer at nagkaroon ng reputasyong hindi umaayaw sa laban, lalo na kapag malalakas ang